Ayun, so good evening guys. Ngayon po ay August 2, 2021. So mukhang maganda yung Monday trading natin sa ngayon kasi nagkaroon po ng bargain hunting dito sa ating mga blue chips. Pero yung mga trending stocks natin, hindi lahat is maganda yung galaw. Pero at least kahit papano, yung mga blue chip holders po natin, medyo maganda po yung kanilang mood ngayong araw na to kasi nga nag-rebound po karamihan ng ating mga blue chips, especially si URC, GGS, yung mga holding companies natin. Maganda po yung kanilang galawan kasi nga nag-recover po yung kanilang mga price action. Pero kung titignan mo yung 5-minute charts natin dito sa ating index, binatak lang siya ng closing. Pero anyway, at least meron tayong nakita, maliit lang naman, 135 million na net foreign buying po dito sa ating index naman. Ayan. So, nag-gain tayo. Very good, 2.81%. So, good mood yung Monday natin. 6,446.31 naman. Kaya nga lang, hindi pa natin masabi na bottom tong area na to. Kailangan pa natin ng mga confirmation candles. And then, sabi nga natin, padating pa rin naman yung ating ECQ by August 6, 2021. So, yun po yung abangan natin. Hopefully, hanggang dyan lang na yung ating index dito sa support around 6,349. Hindi na tayo umabot dito sa pinanghihilagan natin, 6,100 level naman para sa double bottom confirmation naman natin. Okay, so pag-usapan po natin yung ating mga trending stocks. So, nanguna si dito. So, pabagsak pa rin yata yung price action. Si ACN, medyo malakas pa rin po guys yung ating net foreign buying. Wala pa tayong masyadong news sa kanyang pagiging blue chips. PHA, bumagsak to, di ba? Si PHA natin. Apollo, nag-green. So, finally, nag-green si Apollo natin. Si Merrimart, nag-green din. DELM, medyo malakas po yung profit taking. GMA 7, hindi ko masyadong nakita yung price action. So, tingnan natin mamaya. And then, yung ating PSCI index naman. Okay? So guys, kung bago ka lang dito sa ating trading channel, disclaimer po tayo. Personal study lang po itong ginagawa natin. Sabi nga natin, technical analysis is wag na wag mong gagamitin as a basis para mag-buy, mag-sell, or hold po ng mga stocks. So dapat, yung conviction po ng pagbili is sarili mong decision kasi inaral mo yung stocks na bibilhin mo naman sa kanya. Kasi nga, meron pong risk dito. So, medyo mahirap pag nagkamali tayo, especially during this time, maiipit yung pera naman natin sa kanya. Pero kung long-term investing ka, so okay lang kahit medyo lubog yung ating market during this time. Pero kung sa trading purposes, so yun, medyo kailangan mo pag-isipan ng mabuti yung mga hawakan mo po na stocks during this time naman. Pero nag-bargain hunting, di ba? Yung ating mga foreign investors naman. Okay po. So yung mga bago po dito sa ating trading channel, so wag mong kalimutang mag-subscribe dito po sa ating Palabit Trader na YouTube channel. And then kung gusto mo mag-join guys, so August na, pwede ka mag-join. And then kung gusto mo na lectures about sa market, trading community, meron po tayong ginawa. So, click mo lang yung ating join membership sa kanya and then message mo na lang po ako kung sumama ka dito sa ating group. And then, kung gusto mo naman, mag-aral ka lang. Kaya nga sabi natin, subscribe ka lang and i-open mo yung notification buttons natin para pag nag-upload tayo, kagaya niyan, daily, meron naman tayo. Basta po meron tayong trading is meron po tayong review, technical analysis, or yung mga company reviews, pwede mong tignan dito. Kung merong specific na stock na pinag-uusapan, yun po yung binablog natin sa kanya. Profit or loss section, so mga sample trades lang naman. Basic indicators, mga technical analysis, fundamentals is yung mga risk management po natin, mga books, di ba? Tamang-tama, maganda mag-aral ngayon kasi nga hindi po masyadong maganda karamihan ng stocks naman natin. And then follow mo ko guys dito sa ating crypto channel. So sabi natin, pag medyo bullish na po si crypto is magbablog ulit tayo sa kanya. Medyo nagkaano siya nagkakaroon ng pullback ngayon, nasa 39k. Pero at least, di ba, above siya ng 36k na pinag-uusapan natin for the past few weeks naman. So nagkaroon kasi ng optimism, sabi nga, baka gamitin daw ni Amazon si crypto natin. So kaya naman nagkaroon ng speculations sa kanya. So mamaya tingnan natin yung kaniyang mga indices nila, yung ating mga cryptos, kung ano po yung mga gains nila for today naman. And follow mo ako guys dito sa ating Palabit Trader na Facebook account. So tingnan mo lang po yung mga pinopost ko. So karamihan ng mga pinopost ko ngayon, yung sentiment natin sa market is nilalagay ko na po siya sa blog. So halimbawa, meron tayong mga
Ayan, so doon sa mga naghanap ng mga stocks na pwede mong budigahan, so kung gusto mong magkaroon ng reference, meron tayong article dito kay Bodega Peak. So sa atin po yan guys ha, so sa group po natin yan, yung mga nag-aaral sa market is ginawa po natin yung website, yung mga mahilig magbasa. At din kanina, medyo maganda nga po yung sentiment ng market, so nagkaroon tayo ng article about sa gain natin na 2.81% naman. So follow mo din ako guys dito sa ating Facebook page. So meron din tayo sa kanya. Ganun din naman mga updates po with regards po sa stock market naman natin. Okay? So tingin tayo dito sa ating Twitter account. So guys, dito naman follow mo ako para sa mga news. Tingnan natin mga na-retweet natin for the day yung ating blue chip stocks dito sa ating Bodega Peak. So check mo to guys kung medyo long-term investing ka. Meron tayong mga inputs with regards sa mga stocks na pwede nating bodigahan. So, bodega yung tawag natin sa kanya. Okay? So, tingnan natin yung mga news na na-retweet natin. Medyo may maganda yata news guys pagdating dito kay Banco de Oro. Hindi ko na nasilip yung kanyang price action pero maganda yung kanyang uptick. Meron siyang sinasabi dito nakapag-deliver siya ng 21.4 billion in profits in the first 6 months of 2021. So, as compared last year, ang sabi is maganda po yung earnings nitong si BDO. So, basahin po natin itong article galing kay Manila Bulletin. Exporters to operate 100% capacity during ECQ. So, CICT, kaya ba medyo pumipitik-pitik yung kanyang price action. So, tingnan natin. And then, ito yung isang good news. So, meron tayong donation galing po sa United Kingdom. Nagkaroon po sila donation 415,000 doses po ng AstraZeneca. So, 'di ba ang pinaka-goal ng government natin kaya pumayag na magkaroon po tayo ng ECQ bukod sa i-curtail yung pagdami po ng COVID is magkaroon po ng mass vaccination na tututok po sa National Capital Region. So, yan po yung pinaka-main na laman naman ng article na nilabas po kanina ni Miss April Tan. So, pamaya basahin natin ng konti yung galing kay Miss April Tan. So, eto nga maganda yung yung may earnings din naman ito si Banco de Oro. Holcim, so second quarter 21 profit surges to 721 million. So, mukhang maganda yata si Holcim natin ngayon. So, pwede nyo bisitahin yung kanyang price action. Eto, mga earnings na. So, puro earnings na po yung nakita natin. So, ngayon, maganda abangan guys, yung bang stock na hawak natin, tignan mo, kumikita ba siya during this time. Kasi maganda siyang i-hold kung kumikita siya. Kasi nga po, eventually, pag bumalik yung optimism ng market, sa kanila magpupuntahan po yung ating mga traders at investors. So, AP, first half, core earnings beat forecast. URC, second quarter, core earnings drop amid higher input cost. Sabi naman dito ni CL Financial natin. Pero yung isang article na ginawa natin kahapon is meron siyang share buyback na gagawin. So, around 3 billion yung i-accommodate niya. And then, yun nga, binenta niya isang malaking gain yon sa kanya, yung pagbenta niya ng kanyang asset doon sa Australia saka New Zealand. In the short term naman yung epekto niya. Si Green, so finally Green yung nakita ko na candle sa kanya. Meron siyang agreement with ABS-CBN. Green boards approved the purchase of ABS 51% stake in e-wallet fintech UPay for 54 million. So pumupunta sa digital activities itong si Green natin. Yung COVID cases natin guys, so confirm, medyo mataas na nga po, 8,167 cases for the day. So ingat po kayo dyan sa Pilipinas, pero mas marami po dito sa Malaysia, umaabot po siya ng 17,000 per day. So Delta variant po yung pinaka-cause niya. Kaya ingat po tayo maigi sa Pilipinas po ha. Curfew, so ibabalik na, kaya medyo may halong may halong konting pessimism yung outlook natin kahit na medyo maganda yung galaw natin ngayon kasi pupunta nga po tayo ng ECQ by August 6 to 20. Kaya magandang tignan during that time magkakaroon ba ng pullback, yung sinasabi natin yung 6,100 or mag-stay lang siya dito sa 6,300 level po yung ating index naman. Ayan. So marami pa pong nakalagay dito. So medyo marami tayong na-retweet. Ayan, si Apex Mining meron siyang 9.1% on higher metal prices. So naglalabasan po yung ating mga earnings naman. So pasadaman na lang guys kaya nga sabi ko sa inyo, maganda tong yung Twitter natin, mabilis tayong mag-retweet ng mga infos during the trading kung meron tayong makita ng mga infos. So hawak-hawak natin yung mobile phone natin. So anytime pwede naman tayo makapag-retweet sa kanya. Okay po.
So, doon sa mga nag-aaral po dito sa stock market, sabi nga sa inyo guys, so kung gusto mo ng guide during this time, especially ngayon August, di ba? Medyo mahina po yung market. So, kung gusto mo ng ka-trading dito, meron po tayong community. So, kasama niyo po ako nagtitrade dito sa stock market. And then, kung gusto mo is training, so meron din siya. So, depende na lang po sa levels kung saan ka pupunta. Piliin mo na lang po na maigi kung sasali ka po dito sa ating Patreon account naman. So, marami po kayong matututunan dito sa ating Patreon channel naman. Okay po. So, tingin tayo sa ating 2Trade Asia. So, refresh lang natin yung ating galaw sa kanya. So, isummarize natin yung nangyari dito sa ating market. So guys, 2Trade Asia Prime yung ating broker. Meron tayong promo. Hindi ko lang nagagawa yung action item ko sa kanila, pero may darating po na promo kung gusto niyo po mag-open ng account sa kanya. Antayin niyo po ng konti kasi meron tayong, 'di ba, ito kasing 2Trade Asia Prime, yung Prime natin, 'di ba, may mga features siya dito sa bandang kanan, yung ating conditional buying sa kanya, may iceberg, and then pwede kang bumili at a specific price, pwede kang magbenta at a specific price basta ma-trigger siya. So yun po yung pinaka-feature niya. So 25,000 kasi ito yung pinaka-minimum. Pero kung gusto mo siya maka-avail ng mas mura, na minimum investment sa kanya is wait po ng konti yung ating promo sa kanya. So may darating po tayo na promo. Okay, so yung plugging natin sa kanya. So anyway, maganda po yung ginalaw niya. So ito yung sinukat ko kanina is 1.4% yung pinitik nga po ng ating index. So pinitik po yung karamihan po ng ating blue chips. So medyo nagkaroon ng upsurge dito kay URC. So, 'di ba? One time gain kasi yung pagbenta niya ng asset. So, in the short term, maganda kay URC yung ginawa niyang pagbenta kasi magkakaroon siya ng cash. In the long term, medyo kung hindi madagdagan yung kanyang mga revenue, syempre, hindi magaganda yung kanyang income. Pero in the short term na nakita natin is okay sa kanya yung pagbebenta niya ng kanyang asset. Si GGS umakyat, si BDO, 'di ba? Maganda yung earnings. Kahit papaano kumita pala itong si Banco de Oro. Kaya nag-upsurge po siya. Si Ali, umakyat din, SM. So, marami po sa mga blue chips natin, holdings company, yung pinakamalakas, meron po siyang gain na 2.97%. And then yung mga blue chips na property, so nag-akyatan din po yung kanyang mga price action. Pero may mga mapula tayo during this time. Jollibee medyo nag-drop siya, so pero merong opening ng stores itong si Jollibee, di ba? So anyway, tingnan natin bukas kung maka-recover din yung ibang blue chips. Pero sa ngayon, sa sobrang lakas ng mga blue chips natin ito, baka magkaroon naman ng profit taking sa kanila bukas. So yun po yung babantayan naman natin sa kanya. So meron tayong net foreign buying, almost 135 million, 42% foreigner contribution, and then 58% participation po ng ating mga local. So laki ng ginalaw ng index natin, 2.81%. After magkaroon tayo ng tinatawag natin na risk management naman last week kasi nag-drop tayo ng more than 3% naman last week naman po. Okay? So tingin tayo sa ating charting, tingnan natin saan papunta yung ating index. So medyo maganda, nag-try tayo kaagad na i-retest yung resistance dito sa 6,450 level. So, 'di ba, dalawa yung ginuguhit ko na support na break. Last time 6,350 pero bumalik siya. Hopefully good 'yan. Mag-stay lang siya dito sa area between ng ating 6,500 o 6,600 level dito sa ilalim ng MA 100 or hanggang dito lang siya sa 6,350. Worst case scenario na inaabangan ko naman sa kanya kasi nga ECQ. So wala kasing masyadong business during that time. 6,160 yung pinaka bottom natin. Hopefully yan yung pinaka bottom. And then maganda makita magkaroon siya ng double bottom dito sa area na to. So dahil medyo malakas siya, sumilip na po yung ating RSI. So parang meron siyang konting RSI divergence, no? Pero anyway, maganda yan, sumilip po yung ating index. Pero kung hindi pa rin magkaroon ng profit taking bukas, bababa yung RSI, and then ang mapapansin mo sa kanya is mag-stay siya below ng RSI 50 level naman natin. So wala pang masyadong good sign yung MACD, hindi pa masyadong obvious na gustong bumalik po ng ating price or rather ng ating indicator
naman sa kanya. Okay po. So, tingnan natin yung ating mga news. So, ito yung article natin kanina, guys. So, meron tayong website, guys, sa Bodega Peak. So, minamanage po natin to. So, salamat po sa suporta nyo. Sinuportahan nyo yung ating YouTube channel. And then, sana ito din. So, naglalagay din tayo ng mga infos. Yung mga hindi ko maipost sa video, kasi minsan medyo busy tayo, pwede ko siyang gawin as a written article. So, ginagawa ko po dito. So, meron tayong may makita ka dito ng mga subheading. So, check mo na lang po kung ano yung mga nilalagay natin. Baka po makatulong sa iyong trading journey, especially kung medyo bago ka pa lang dito sa ating market. So, medyo maganda nga po yung PSE natin. Nag-up tayo 2.81%. So, ang perception natin is bargain hunting at saka yung magic closing na nangyari. And then, yun nga, kaya medyo maganda yung tingin natin dito kay URC. So, meron tayong article din sa kanya kahapon kasi nga siya po yung nauna. So, nag-gain siya ng 6.55% naman. And then, sabi ko sa inyo, naglabas ng article si Ma'am April kasi maraming pessimistic for the past week na trading natin. Di ba? Naglaglagan kasi ng sobra. So, ang pinaka-summary na naintindihan ko dito sa article ni Miss April Tan, pwede nyo rin pong basahin. Ang sinasabi niya, meron tayong reason to stay bullish despite yung meron tayong Delta variant. So, ang pagkakaintindi ko sa kanya, ginawa niyang analogy yung nangyari po sa India nung nag-spike po yung COVID cases nila, di ba? Umabot siya ng halos 500,000 per day. Nag-drop po yung yung index ng India, sobrang nag-drop siya. And then nung nag-drop naman yung yung COVID cases ng India, umakyat naman yung kanilang indices. So, ang sinasabi lang niya, babalik at babalik din naman yung bullishness dito sa ating market. Basta siguro fundamentally good yung mga stocks na hawak natin. And then pag na-avert po ng ECQ natin yung pagdami, kasi ngayon medyo madami na guys, 8,000 cases per day, di ba? So ilang araw na po na nagkaroon ng spike dito sa ating COVID cases naman. Okay, so maganda po yung article ni Miss April Tan. So basahin po natin para magets po natin, galing sa isa sa mga experts po natin dito sa ating stock market naman. Okay, so tingin tayo global indices. So, sinisilip-silip ko na. Maganda kanina yung ating future. So, last Friday, nag-drop din sila. No? Pero ngayon, makita mo, bumabawi na po si European market. So, puro green na po yung nakita natin sa kanya. And then, ngayon, sa Asian market is okay naman po lahat. So, maliban siguro dito sa Mexico. Pero the rest is very green po. So, ibig sabihin, medyo maganda po yung trading environment natin for the day. Very conducive siya. So, most likely, yun yung pinaka-reason. Kaya yung index natin is maganda naman po yung kanyang galawan naman. Okay? So, tingin po tayo dito sa ating mga trending stock. So, although ang umakyat ngayon, karamihan po is blue chips, yung ating mga mid caps, small caps, wala po ako masyadong nakita na medyo umakyat, maliban kay Ever siguro kanina. Pero karamihan po ng mga pag-usapan natin is nagkakaroon pa rin sila ng mga drops. So hopefully, pag bukas, di ba, magda-drop si PSE, ang expectation natin, kasi nga medyo malakas yung batak niya, during the close, pumunta naman sila dito sa ating mga small caps na stocks naman. Okay po, so unahin natin si dito. So, tingnan natin yung nangyari sa kanya. So, nandyan pa rin yung mga guhit ko sa kanya last time, guys. And then, parang doon nga, gustong pumunta po ng ating price action kay dito. So, palakayan ko siya para makita mo. Yung ginuguhit ko sa kanya kasi bearish yung buong market natin last Friday, nilagay ko na. So, nilagay ko na sa 6 pesos yung ating support kasi nga, nandito na siya sa loob ng ng rectangular range sa ating Darbas box. Ito kasi yung pinaka-box natin sa kanya. Pag pre-project mo dito sa bandang kabila, pasok na siya dito sa range na to. So, ibig sabihin, yung magsusupport sa price action natin dito sa area na to is yung mga nakapag-accumulate last time dito sa area na to. So, ang pinaka-base ng support niya na sa tingin natin is malakas, 6 pesos. Kaya nilagay ko sa 6 pesos. And then, yun din naman kasi pag tumingin ka naman dito sa trend channel niya, ito din naman yung area na pinapakita niya na strong support po nitong si dito. Although, meron ako mga nababasa dyan sa Instagrams na yung mga may-ari sa kanya is yung mga executives bumibili ng mga 7 pesos pero hindi natin mapigilan yung price action na pagbaba kasi nga pessimistic po yung buong market. So, medyo risk averted pa karamihan ng ating mga traders naman. Kaya dito lang siguro mga blue chips yung medyo pinipitik-pitik po ng ating mga investors naman. Okay? So, tingnan natin, nag-loss po si dito natin, negative 3.33%. Meron po siyang konting net foreign buying, 293,000. Si Call at Abacus yung ating main buyer and then si Call at saka
si BDO naman yung ating pinaka main seller. So medyo bearish pa rin ako guys. Personal ano lang naman, interpretation natin guys So kung hawak mo siya kasi baka maging negative yung interpretation naman sa sinasabi natin. Pero basta mag-base ka lang sa pag technical charting, regardless kung anong kwento meron yung stocks, ito yung nagsasabi ng ng sentiment, overall sentiment ng mga traders. So kaya dapat sinusundan natin kung ano yung sinasabi ng ating mga charts. Siyempre, ibang kaso pag meron siyang news na biglang nilabas na optimistic, mababaliwala yung technicals. Pero pag ngayon na medyo mahina yung market, technicals yung masusunod po dito sa ating mga charting. Okay, so medyo bearish tayo kay dito. Next pa natin si ACN. So parang ganun din, no? Sinusundan pa rin niya yung ating descending trend channel na nag-wait na sa kanya kasi may lower high siya dito sa area na to. Pero nagko-console naman siya. Wala pa tayong news guys kung confirm na blue chip na itong si ACN. Hopefully lumabas na siya by this week kasi August na po, kasi ito na po yung dapat ina-update na ng ating Philippine Stock Exchange kung sino-sino naman yung ating magiging mga blue chips naman sa kanya. So tingin tayo sa kanyang price movement. Meron tayong gain is malit lang naman, 0.12%, pero ang talagang optimistic ako dito kay ACN kasi nga makita mo nagbobodega po yung ating foreigners, 31 million na naman for the day naman. So si Citisec, PEP at UBS yung ating main buyer. Si Mandarin talaga ayaw tigilan, no? Si Mandarin, si Call at saka si Citisec yung ating pinaka main seller naman sa kanya. Ayan. So ganyan lang muna guys, sakto naman yung drawing natin last time. Support is 7.8, resistance is 8.5, and then meron tayong descending trend channel sa kanya. Ang makapagpabago lang yan is kung matanggap na blue chip po itong si ACN naman natin. So next is PHA. So sakto, tingnan mo to. Tingnan mo yung ginuhit natin kay PHA. Sakto siya, di ba? So nagso-support siya malapit dito sa 0.9 levels natin. Kung saan natin nakita last time yung consolidation ng mga candles. So nandito ngayon yung ating price action. Hopefully hindi yan mabasag guys kasi ang next na support natin nandito naman, dito naman sa area na to. Yan yung abangan natin pag mabutas pa rin yung current level natin na 0.95. Pero kung magbe-base ka lang, kung medyo bumalik na yung optimism ng konti ng ating market, kung magbe-base ka dito sa trend channel, ito yung area na dapat nagkakaroon ng konting bounce itong si PHA naman natin. Kasi oversold na rin siya sobrang pagka-oversold na nasa RSI 21. So tingnan natin kung ano yung pwedeng mangyari dito kay PHA for the coming few days. Pero bearish pa rin ako sa kanya guys kasi puro red kasi yung nakita natin na kandila. So kahit ako pag nakita ko siya, kahit murang-mura na, oversold na, kung wala naman tayo masyadong catalyst, medyo mahirap manansya kung magre-reverse na nga po itong si PHA. Anyway, tingnan natin bukas. So negative 6.86%. 354,000 yung main foreigners natin, Call FMS, yung ating main buyer, meron ding investor pala dito. And then si Call at saka si Tower yung ating pinaka main seller. So ganyan lang muna, sakto yung mga guhit natin sa kanya. Next, si APL. Wala akong naiwan na guhit dito kay APL. So maganda yung nangyari sa kanya. Nagkaroon siya ng konting inverted hammer na maliit, RSI 18, 19. So hopefully ito na yung pinaka-bottom nitong si Apollo kasi kung hanapin ko din yung consolidation ng mga candles dito sa area na to, sakto siya, nasa support level ngayon itong si Apollo natin. Pero pag medyo nag-drop yan sa current level ng 0.11, titingin ako either 0.09 or 0.1 peso level as a next na support po nitong si APL naman natin. So yan po yung pinaka-support niya. Hopefully hindi yan ma-break. Kanina, nag-worry tayo sa kanya kanina para dun sa mga kasama natin kasi kung titingnan mo, break ng support kasi itong current level Pero since nag-close naman siya as a green candle, so okay lang yan. Pwede kasi magkaroon ng false breakdown minsan. Hopefully mag-rebound siya, and then kung sakali yan yung pinaka-bottom niya, mag-expect ako hanggang dito lang muna siya sa 0.13 levels naman natin. Pero pag hindi pa rin yan yung bottom guys, most likely 0.09 yung pinaka-bottom po natin, or rather next na support level po dito kay APL naman natin. So meron siyang gain or loss, negative 0.91%, net foreign is 1.3 million. Call BDO yung main buyer, Call BDO din yung ating pinaka-main seller naman sa kanya. Next, si Merrimart. So,
Wala na akong balita dun sa kanya. Ano. Nabisita nyo ba yung kanyang Facebook page? Medyo maganda yung candle din ngayon ni Merrimart. Meron tayong nakitang konting divergence. Ayan. So, ito, medyo may divergence itong Merrimart natin. Makita mo, medyo bumabawi yung RSI. And then, yung price action is nag-stay lang dito sa consolidation area. So, parang nagkaroon din siya ng false breakdown kanina. Nakabawi siya. Na-break kasi yung 3.14, di ba? Medyo bearish ako. Nilalagay ko nga is 3 pesos yung pinaka-support nitong si Merrimart naman natin. So, hopefully, yan na yung bottom sa ngayon. Itong si Merrimart, may nakita kasi tayong buying momentum kahit papano dito po sa kanyang price action naman. So, yung news with regards sa 6 stores, yun yung abangan natin sa kanya, guys. Hindi pa rin lumalabas. So, meron siyang gain 2.25%, 500,000 na foreigners, Call Fidelity yung main buyer, and then si Call at saka si FMS yung ating pinaka main seller. Kung naghahanap ka resistance, ito yung next na resistance malapit dito sa candle na to. Ito. Dito sa 3.6 levels naman. Pero hindi pa yan confirm na yan yung current na magiging next resistance kasi hindi pa rin naman nagre-reverse yung yung price action po nitong si Merrimart naman natin. And then, si DLM, lakas ng bagsak ni DLM natin. Nag-profit taking na po karamihan dito kay DLM kasi nag-drop siya. Negative 8.03%. Wala masyadong net foreign. Call BDO yung main buyer and then Call at saka si FMS yung ating pinaka-main seller. So, ito yung bantayan mo guys pag hawak mo itong si DLM. Huwag sana siya mag-break dito sa 14.7 na support level para sabihin natin is bumalik lang siya sa kanyang sideways channel naman. Pero kung trend lines, tingnan natin meron siya kasing pattern dito. Ito yung pinaka-pattern natin sa kanya. Pwede sabihin, nandyan pa siya, pero nag-break na siya ng konti. No? So anyway, tingnan mo lang guys pag medyo basag kasi yan. Next support mo, 14.7. And then, meron siyang negative sign kasi first time bumagsak ulit siya below ng RSI 50 levels naman natin. So, medyo malaki po yung drop nitong si DLM naman natin. And then, lastly, itong si GMA7. So, mukhang maganda yata yung pinapakita po na candle ni GMA7. Nag-loss siya, negative 0.62. Call FMS yung main buyer, Call at saka si BA yung ating pinaka-main seller. Pero mukhang intact yung mukhang intact yung uptrend channel natin dito kay GMA7. Hopefully mag-stay lang siya diyan or magkaroon siya ng flag dito sa area na to. Worst case scenario na pwede nating sabihin na okay pa rin hanggang dito lang siya sa 12.2, 12.3 na levels. Para kasi magkaroon siya ng flag dito and then saka natin makita na mag-recover yung price action. So yung prospect naman nitong si GMA7, di ba? Ang nakikita ko doon sa mga reviews is yung ating election, magiging malakas daw siya during that time. Siyempre, yung mga campaign ads, di ba? So, papasok dito kay GMA7. Hindi masyado kay ABS kasi walang, walang broadcast ngayon. Itong si ABS-CBN natin, yung kanyang previous na franchise na wala, di ba? So, mapupunta lahat ng optimism dito kay GMA7 naman natin. Okay, so intact naman yung, yung mga support sa resistance na na-drawing natin sa kanya naman. Okay? So, balik tayo sa ating PSE Index. Hopefully, hindi isang bull trap. Sabi ng mga kasama natin, yung nangyari sa kanya. Masaya na ako guys pag yung index, kahit bumagsak tayo, mag-stay po ng 6,350 kasi medyo malalim tong 6,160 yung next na support levels naman natin sa kanya. And then, bukas, ang gusto natin makita, kahit medyo mag-drop si blue chips, yung ating mga small caps saka mid caps naman, yung sumunod para masabi natin, uy, na-price in na yung yung ating ECQ. Pero pag hindi pa rin, baka hindi pa na-price in yung darating po na ECQ by August 6 to August 20 naman. Okay, so yun lang po. At as usual, bago tayo mag-close, please don't forget to subscribe dito po sa ating Palaboy Trader na YouTube channel, yung ating crypto channel. Follow mo ko guys, yung ating social media, Facebook page, Facebook account, yung ating Twitter para po sa mga news na nire-retweet natin at saka yung mga articles natin. So, masama na rin dito. Yung ating website guys, Bodega Peak. So, pasyalan mo na lang po.
Ayan, so ito yung pinaka homepage natin sa kanya. So tignan mo na lang po siya, and then marami mo na po tayong nasulat na articles dito. So i-check mo na lang po kung ano yung mga meron dyan, baka makatulong sa yung trading journey. And then yung ating Patreon is bukas na po guys, yung mga gusto mag-aral kasabay natin dito sa market. Nag-guide po tayo yung mga kasama natin na hindi pa masyadong marunong or nalilito pa. So long term, short term, pwede po nating i-guide yung mga kasama natin. So depende na lang po kung ano levels yung pupuntahan mo naman sa kanya. So open po tayo until early next week. So after nun is September na ulit yung opening naman natin sa kanya. Okay, so yun lang. Maraming salamat sa inyong panunood at pakikinig. Hopefully green pa rin tayo bukas.